the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta. Ating pong pag-uusapan ngayon ay ito pong mga sinasabi ni dating Senate President, dating Senador Juan Ponce Enrile. At medyo nakakabahala, hindi ko alam kung ano ang pinanghuhugutan nito, kung totoo ba ito, o ano ba ang layunin at bakit ganito ang sinasabi nitong si Enrile. Mga kaganapan dito sa ating bansa, lalo tigil sa pagpasok ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Okay? Ito nga po ay yung ating pag-usapan at gusto ko kayong tanungin at malaya po kayo makapag-comment, react kung ano po ang inyong masasabi dito po sa sinasabi ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Ito po yun. Sinasabi po niya at lumabas sa mga social media na rin, hindi lang gaano karamihan, hindi ko alam kung bakit hindi rin siya pinatulan siguro. Doon sa sinasabi niyang meron daw siyang natanggap na report, credible report, na meron daw malaking grupo na parang galing sa Amerika kasama ang mga kasabwat, kasapakat dito sa Pilipinas na meron talagang gustong hiyain o embaras ito raw si President Marcos o itong papasok na administrasyon. Malaking grupo daw ito at sinasabi niyang gustong hiyain ang papasok na administration. May kasapakat daw dito sa malaking grupo dito raw sa Pilipinas. Hindi niya sinabi kung ano yung grupong galing sa Amerika at kung bakit niya binanggit ng Amerika at saka po yung dito sa Pilipinas na nag-uorganisa para i-embaras, hiyain ang papasok na administrasyon under President-elect Bongbong Marcos Jr. At ito raw ay credible, ibig sabihin sigurado siya sa kanyang impormasyong nakakuha at nakarating sa kanya. Kaya hindi ko alam kung ito'y warning o anong gusto niyang palabasin at bakit niya sinasabi ito. At nakahanda daw siya na ilabas ito sa tamang panahon at sa mga tamang opisyal ng pamahalaan sa mga susunod na pagkakataon. Yan po ang sinasabi niya. Parang ang dating, parang alarming. Ang dating, parang nakakatakot. Ano ba ito? Hindi pa nga nakakaupo sa June 30 pa yung inauguration at opisyal na pag-upo ng ating inihalal na bagong Pangulo, ay ito na yung sinasabi ni Enrile. Na tulad sinabi ko, hindi ko alam kung saan niya nakuha ito. Hindi niya ibinigay ang detalye, pero inilabas na initially na ganyan. Inuulit ko, malaking grupo daw. Na ang Amerika at ang Pilipinas daw, yung galing Amerika at ang Pilipinas, may kasapakat dito para hiyain ang ating papasok na administrasyon. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin niya at bakit ganon. Alam po nyo, kaya ko ito tinalakay. Pangalawang araw na lumalabas ngayon, kahapon ito nag-umpisa Ayaw ko sanang patulan, pero pinatulan ko na rin. Kasi ako at ang channel na ito, at alam kong majority ng mga Pilipino, nagmamalasakit sa ating bansa. Dapat lang naman. At nagmamalasakit at magmamalasakit tayo sa pagpasok ng bagong administrasyon under President-elect Marcos dahil gusto niya unity, pagkakaisa, development, pagbabago. Taas noo bilang Pilipino. Di ba? So pagkaganyan po ang slogan ng incoming government, meron na tayong obligasyon tumulong at wala namang masama na tayo ay umunlad at magkaisa. Pero itong ganitong mga statement na nanggagaling sa isang dating senador, kayo ang tanong ko sa inyo, nakakatulong ba ito? Makakatulong ba ito sa susunod administration? O mai-stress ba kayo sa balitang ito? O kung ano? Kayo ang gusto kong tanongin. Inuulit ko, ang ating obligasyon bilang Pilipino at bilang mamamayan at bilang sumusuporta sa papasok ng bagong administrasyon, tulungan para magtagumpay. Tagumpay ng Pangulo, tagumpay ng lahat. Pero ito bang inihayag na ito ni Enrile, sa palagay nyo makakatulong? Anong tingin nyo rito? Sa tingin ba ninyo ay ito'y kailangan? Kasi nag-commit na ang international community na gustong tumulong at kinilala na si President-elect Marcos. Ang US President tumawag na at bumati kay President Marcos. Ang US Embassy, 2 o 3 opisyal ng US Embassy ang nagpunta na kay Bongbong Marcos at nag-protocol, maraming pinag-usapan. Ang United Nations Ambassador, nagpunta na rin kay Marcos at naghayag na rin ng suporta at ugnayan. Tapos ngayon, ang dating senador na Juan Ponce Enrile ay may sinasabing ganito. Kaya kung gusto niyo malaman ito, alamin niyo kay Enrile kung saan ano yung kanyang pinamhuhugutan ito. Okay? Isa pa, pasintabi na, pero yun naman ito totoo, medyo may pagka-personal, pasintabi na Senador Enrile, 99 years old na si Enrile. Saan kaya nakuha niya yan?
Si Enrile ba ay ganun pang kalakas na umikot, mag-meeting, magkalap ng kaukulang mga impormasyon sa ganung edad na 99 years old? O dumadating lang sa kanyang bahay yung marami mga impormasyon, ganun ba? Ano ba si Enrile ngayon? Private citizen na. Wala naman ho siyang posisyon sa pamahalaan. Ang tanong, bakit siya mayroong ganong impormasyon? At pangalawang tanong, ang intelligence community ba ng ating administrasyon, ng pulis, militar, NECA, National Security Advisor, at lahat buong gobyerno, mayroon ba silang intel report na ganito? Tinatanong ko kasi ho, dapat alam ito ng administration kung totoo ito, sinasabi niya really. Dapat pinaghahandaan ito ng ating armed forces at ng mga kinaukulan kung totoo. Ngayon, kung walang report ang intelligence community, ang buong intelligence ng buong gobyerno, ng ganito, isang galing yan. Kasi sigurado si Enrile na credible daw eh. Yung kanyang impormasyon na mayroong manghaharas or hihiyain ang susunod na administration para bang gustong guluhin. Parang gusto ano man ho ang gustong palabasin. Ganun eh, ang laman ng mga paliwanag. So, kayo na po. Malaya po kayo makapag-react at comment dito. Alaga na itong ganitong mga bagay mapag-usapan. Kung totoo, hukayin, alamin kung sino ang maaaring kasapakat ng tagalabas na gustong manghiya sa ating gobyerno. At kung meron sibilyan o anumang grupo, dapat managot yan. Kasi meron tayong anti-terror law. Pasok sa anti-terror law ang panggugulo, pagsasabotahe sa ating administrasyon. Hindi ho ba? Nandyan ang tibay ng ating mga batas. Ngayon, kung hindi naman totoo, anong motibo at bakit kailangan palabasin ng balitang ito? Yun po ang aking sariling opinion. Dapat liwanagin ito. Dapat ilabas ang katotohanan para malaman kung ano ang dapat na magagawin or kung hindi naman totoo at chismis lang o kung hindi naman talaga makakatulong, huwag na lang dahil makakasira yan sa stability ng gobyerno. Yung pag-recruit natin ng palakasin ang ekonomiya, palakasin ang foreign investor, makaka-apekto yan kasi parang nakakatakot. May stress. Yung mga followers ng Marcos administration baka may stress. Yung mga negosyanteng dayuhan or local baka mag-hold ng business kung mayroong something na silang naririnig na ganito. Tinalakay ko ito hindi para kayo takutin. Tinalakay ko ito para kayo ay tanungin. Ano ang inyong observation dito? Sa sinasabing ito ni Juan Ponce Enrile. Naniniwala ba kayo o hindi? Mag-comment po kayo. Malaya kayo. Ang channel na ito ay para sa inyo. Para sa ating lahat na nag-uugnayan, nagkapapalitan ng impormasyon at nang makarating sa kinaukulan ang tama na mga kailangan nating malaman. Saludo po ako. Libong joint security personnel ang nakatakdang ipakalat ng NCRPO upang matiyak ang seguridad sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos sa June 30. Kaugnay nito, hilingin rin ng NCRPO Chief ang pag-activate ng Task Force Manila Shield. Si Troy Gomez magbabalita. Tinatalakay na ngayon ang detalye ng seguridad para sa gagawing inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Ngayong may napili ng venue para sa inaugurasyon sa June 30 ay isa-isa ng pinaplansya ang mas pinaigting na seguridad. Ayon kay NCRPO Chief Major General Felipe Natividad ay tuloy-tuloy ang talakayan ng mga kinaukulang ahensya para sa mga gagawing paghihigpit. Kabilang dito ang pagpapakalat ng 10,000 security personnel, katuwang ang AFP, Coast Guard at iba pa. And it's not only the PNP naman. It's this should be done together with the AFP and the other concerned government agency. Pati yung mga PSG natin, they will be. Actually, we are already there is already a meeting. They are already sitting down together with all those government agencies in preparation for that event, no, sa ating yung pagproklama ng ating President-elect and of course pati ng Vice President. Ayon kay Natividad, liban sa NCRPO, hihilingin din niya sa PNP headquarters na magbigay ng karagdagang police security sa NCR, ang Region 3 at Region 4A. Sila anya ang magiging bahagi ng Task Force Manila Shield. Kabilang din anya sa babantayan ay ang mga realista, partikular na ang mga makakaliwang grupo sa posibleng pananakit. Bagamat ipinaiiral ang maximum tolerance ay paalala ng NCRPO na maaari lamang magsagawa ng rally sa mga lugar kung saan mayroon silang permit. Alam naman natin yan, yung mga left natin, yung mga leftist group natin, sila naman kasi yung nag-ano yan. So,
sila actually yung yung ating monitor, and then if there will be they will initiate yung mga rallies nga na ganyan. Definitely we have to maintain yung public order. Sa kabila nito ay siniguro ng NCRPO na mananatiling mapayapa ang Metro Manila sa kabila ng naitalang pagsabog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Samantala, hindi naman umano titira si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa loob ng palasyo ng Malacanang sakaling maupo na sa pwesto simula yan sa buwan ng Hunyo. Kung maalala nga, lumaki sa palasyo si Marcos sa loob ng 2 dekada sa pamumuno ng kaniyang ama. Ibinunyag ni Senator Amy Marcos na bago pa man manalo ang kaniyang kapatid, sinasabi na raw nito na hindi siya titira sa Malacanang. Biro pa ng senadora, noong bata pa raw ang kaniyang kapatid ay wala raw ginawa ito noon kundi tumakas ng tumakas. Kaya naman daw kung tutuusin ay labis-labis na at sobra na ang paninirahan nila doon sa Malacanang. Kung maalala, ang Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi rin tumitira sa loob ng palasyo kundi sa mas pinagandang bahay pangarap o yung House of Dreams na nasa Malacanang Park na tatawid pa ng Pasig River. Maging si yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino din ay doon din namamalagi sa bahay pangarap o kaya sa bahay ng mga Aquino sa may Times Street, Quezon City. Noong maging presidente naman si dating yumaong Cory Aquino, doon naman ito tumira sa may tinaguriang Borloloy Building sa may tapat ng palasyo o tinaguriang Arlig Guest House. Si dating President Joseph Estrada naman ay nag-oopisina noon at naninirahan sa tapat din ng palasyo na tinagurian namang Premier Guest House. Samantala, inamin din naman ni Senator Amy Marcos na sa panunungkulan ni incoming President Bongbong Marcos, ang importante raw ay maiahon ang kanilang pangalan at ang apelyido nila. Gayon din ang legacy daw ng kanilang ama ay mabalikan at mapag-aralang muli. Ukol naman sa nalalapit na inaugurasyon, sinabi ni Senator Amy Marcos na ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay dadalo sa okasyon, lalo na ang kanilang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Dahil daw din sa excitement ng unang ginang, kahit mataas pa ang hagdanan ay aakyatin nito. Ang isusuot naman daw ni Mrs. Marcos ay recycled gown, habang ang senadora naman daw ay bagong gown para sa napakalaking okasyon ng kanilang kapatid na uupong bagong presidente ng Pilipinas. First time ko narinig 20 pesos yung rice. Just like any politician. Nasabi ko, posible ba yun? Anong klaseng pangako yun? Diba? But if I am a true Christian public servant, if I really believe in science, then hindi pwedeng ganun pag-isip ko. Dapat pag-isip ko, maganda yung conclusion. How do we get there? How do we get there? And if we don't get to 20, but we get to 30, hindi ba mas maganda yung kaso sa 40, 45, at 50? And remember, pag sinabi yung 20 pesos per rice, per kilo, you're also talking about yung kita ng farmer. Kasi makikita nyo po ngayon, halimbawa sa gulay, some farmers sa gulay stop planting muna sa mahal ng fertilizer at kasi hindi na mabibili sa palengke yung gulay. So, refusing to solve a problem can become a much bigger problem. So today, in welcoming our friends, brothers and sisters in media, in thanking you sa role nyo sa administrasyon na to at sa pandemic, no? Together with the DOST and Taguig family, we are here pag tama, tama, pag mali, mali, but we are here bilang mga solusyon na naghahanap ng problema. Ang presyo niya is yung target. Pero hindi magagawa yan in 1 week or 1 year. Mahabang proseso yan kasi bubuuin natin ulit ang buong agricultural value chain. Ibig sabihin, yung buong pagsasimula sa R&D hanggang sa halimbawa sa livestock, magdi-disperse sa fisheries, magbibigay tayo ng mas malaking bangka kasi masyado nang malayo ang kailangan puntahan, 12 kilometers plus na ang kailangan puntahan ng mga mangingisda. And then of course for the farmers. Now, when you're talking about rice, ganun din yung we will do a modern version of Masagana 99. We'll get R&D, tatanong hihingin natin sa ating mga field rice, yan, sa UPLP. Ang dami ng mga research center na pwede, in fact, nakapag-develop ngayon sila ng tinatawag ng golden rice, which is a new variety. So, kailangan ng government will have to even procure seedlings para itong ibibigay, para maganda yung variety na hybrid or na binibigay natin sa mga farmers. Meron silang ginagamit na maganda. And then, ito na yung pinakamalaking problema ang hinaharap natin ngayon.
yung ayuda. The ayuda sa farmers kasi ang fertilizer packet ng packet. The last time I looked, yung real sa 3,000 pesos already. Maraming ang hindi nagtatanim dahil sabi nila hindi naman sila pwedeng kumita. So we have to do something about that. Siguro the immediate idea na pwede natin gawin is the government will buy in bulk para makamura. At yun ang ipapasa as part of maybe a production loan para sa mga farmers na ibibigay sa beginning of the planting season. And then, yung mechanization, kailangan natin gawin ng mechanization. To compete in the international rice trading market, we have to bring our labor cost down. Ang labor cost natin, the component of labor cost in the Philippines cost of production is times 2 ng labor cost ng Thailand at saka Vietnam, kung saan tayo bumibili. Kailangan natin gawin yan. And to do that, we have to organize large scale. Kasi pag maliliit lang na holdings, hindi mo magamit yung malalaking makinarya. Hindi mo magagamit yung malalaking harvester, yung malalaking traktor. Kasi kung masyadong maliit, hindi worth it. So we have to organize. The cooperatives have to be part of that organization. And then the processing. Yung mga milling, drying, milling. Dapat, unang-una, simple-simple lang. Yung nakikita pa natin hanggang ngayon na tinutuyo ang palay sa kalsada. Dapat wala nang ganyan. Dapat magdala na tayo ng mga dryer at ibigay natin para maganda. Kasi pag dinalagay, siyempre nasisira, broken. Ang maraming nakasang broken. Na tinatawag ng broken, yung basag na bigas. So that's what and then sa marketing side pati, sana, aywan ko kung kaya pa natin gawin ito, pero dapat yung NFA, ibalik natin sa function na dati na price stabilization ng rice and corn. Because before, ang ginagawa ng NFA, pagka panahon ng pag-ani, bababa ang presyo, kawawa naman yung farmer. So bibili yung NFA to maintain the price. Kapag naman tag-araw, tag-init, na mababang supply, tataas naman ang presyo, magbibitaw ng supply dapat ang NFA. So more or less yun ang pwede natin gawin. Hanggang sa retail. Remember, I don't know, you're all too young to remember maybe, pero meron dati yung FTI, food terminal, kung saan ang bagsakan ng mga agricultural products. And then from the FTI, sa Kadiwa. Now, the reason that we dapat mas mababa ang presyo ng benta sa Kadiwa ay simpleng-simple lang. Dapat hindi kumikita yung gobyerno. So, walang profit. So, yun ang linya na kailangan natin buuhin ulit. Now, we have to crunch the numbers to see how far we can really take it, especially with the continuing crisis that we are going. Kasi bago pa nag-Ukraine, pataas na ang presyo ng langis. And urea is from oil. So sumasabay siya. So yun ang pinakamalaking single problem that we're facing now. Meron tayong methodology kung paano gagawin. Pero maraming factors na wala tayong control. Wala tayong, never mind control, wala tayong kahit influence. Kahit anong gawin natin, hindi natin kayang baguhin yung presyo ng langis. Kahit anong gawin natin, hindi natin ma-influence ang world events, especially like Ukraine, that affects our farmers directly. Speaking of that, even because of the war in Ukraine, yung mga wheat na export ng Russia at saka ng Ukraine, nabawasan, tataas ang presyo ng tinapay that we're making from wheat. So, maraming effects ang nararamdaman natin na hindi talaga galing sa atin at hindi natin makontrol. Kaya gawin natin ang kaya natin gawin dito sa Pilipinas. And we just have to find ways around the problems that we are facing because of the different situation around the world. So, but I think as a model or as a methodology, yung aking nabanggit, yung value chain, I think marami na tayong magagawa. Pag nabuo natin yan ulit at maganda natin ipatakbo, palagay ko mararamdaman kagad ang pagbaba natin yung value chain na pinag-uusapan ko sa Kausap ko na yung mga ibang trader. Baka pwede nating i-hold ng ilang buwan yung presyo ngayon. I think we'll be able to do it as a first step. But in the long term, we really have to fix our value chain. That's the only way. Ngayon, ang nagiging problema, one of the problems that is popping up in agriculture, yung edad ng ating mga magsasaka. I'm sure you've all seen the statistics, it's 56, 57, whatever. But that's not a good number, that's too high a number. And unfortunately, ang mga farmer mismo nagsasabi sa kanilang mga anak, huwag kang mag-farming, ang hirap ng buhay nito. Mag-aral na lang kayo, magtrabaho kayo sa opisina. Kaya kami naghihirap dito para hindi nyo na kailangan gawin ito. And that's why young people are not coming into agriculture. Now, how do we change that? We must employ new technologies. It has to be industrial
farming. It has to be, we have, ang dami namang bago, especially with the advent of global warming. Nakita nyo ba itong taon na ito? Naintindihan nyo ba yung weather? Kung kailan yung tag-araw, kailan yung tag-ulan? Sinasabi ng Pag-asa sa atin, tag-araw ngayon, pero panay naman ang ulan. Sinasabi nila, tag-ulan na, hindi naman umuulan. So, talagang masyado na magulo. That's why we need high-tech solutions. And that will bring younger people in. Because we're not talking anymore about traditional farming only. Of course, we will still have to put seeds into the ground. But marami ng bagong technologies that are developed by younger people. And so they can get involved in agriculture again. Like I said, COVID changed everything. We cannot depend on the old system. We cannot depend on on business as usual. That would be a disaster. The pre-pandemic world is never coming back. That is a hard truth that we all have to accept. And what's coming is something that we don't quite know yet. But it's beginning to show what that will be. So in terms of agriculture, we have to move with the times, and we have to be very open to new strategies, new technologies, new techniques, not only in the actual technical part of agriculture, but also in the organization of our agricultural community. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.